Ngayong taon na ito, ayon sa Chinese calendar, tayo raw ngayon ay nasa Year of the Fire Horse. Ngayon, ano nga ba ang koneksyon nito sa pulang kabayo na binabanggit sa Book of Revelation? Ngayong 2026, usap-usapan po ngayon sa maraming tao at lalo na po sa mga Chinese yung patungkol sa Year of the Fire Horse. Para po sa ilan, ito po ay simpleng bahagi lamang ng Chinese zodiac. Para naman po sa iba, ito raw po ay taon ng matinding kaguluhan, digmaan, at mga pandaigdigang krisis sa ating mundo. So dahil po dito maraming mga Kristiyano ang nagtatanong, meron po bang kinalaman yung pulang kabayo dun sa Book of Revelation sa Year of the Fire Horse? So para mas maunawaan po natin ito ng tama, kailangan natin tingnan ang dalawang perspektibo. So unahin po natin sa Year of the Fire Horse. Sa Chinese zodiac, may 12 hayop at 5 elemento. Yan po yung wood, fire, earth, metal at water. Ang Fire Horse ay isang kombinasyon na bihirang mangyari. Ito po ay lumalabas lamang every 60 years. So sa kasaysayan, ang taong Year of the Fire Horse ay 1906 at 1966. At ngayong taong 2026, sinasabi na ito na nga po yung Year of the Fire Horse. Sa kultura rin ng Fire Horse, ito po ay iniuugnay sa digmaan, revolusyon, aksidente, at patungkol din sa kaguluhan sa politika. Sinasabi na ito po ay taon ng out of control energy, na kung saan ang galit ng tao ay madaling sumiklab at ang kapayapaan po ay mabilis mawala. Kaya pag sinasabi po na Fire Horse, ang pumapasok agad sa isip ng marami, ito po ay apoy, galit, gulo at pagkawasak. Mahalagang maunawaan po na ang konsepto ng Fire Horse ay hindi lamang po basta pamahiin, kundi isang malalim na bahagi ng East Asian worldview. Sa Chinese cosmology, ang kabayo po ay simbolo ng bilis, lakas, kalayaan at paggalaw, habang ang elementong apoy ay kumakatawan sa emosyon, galit, passion, digmaan at biglang pagbabago. So kapag pinagsama ang dalawang ito, ang Fire Horse ay tinuturing na pinakamabilis magbago sa lahat ng zodiac combinations. So ito po ay mabilis, hindi mapigilan at mapusok. Ayon sa mga cultural studies, ang Fire Horse ay inilalarawan bilang may runaway energy. Ibig sabihin, kapag nagsimula ang isang pangyayari, mahirap na po itong pigilan. Sa traditional belief, ang Fire Horse po ay kaugnay ng rebellion against authority. Ayon po sa kanila, ito po ay panahon na kung saan ang mga tao ay mas hindi sumusunod, mas lumalaban sa sistema at mas handa magsimula ng kaguluhan para ipaglaban ang sarili nilang paniniwala. Kaya sa kasaysayan, ang Year of the Fire Horse ay madalas iniuugnay sa protesta, pagbabago ng pamahalaan at kaguluhan. So muli mga kapatid, ito po ay hindi propesiya mula sa Biblia. Ito po ay pattern ng paniniwala at behavior ng mga tao. So ngayon nakita po natin kung ano nga ba ang meron dito sa Year of the Fire Horse. Ngayon mga kapatid, maraming mga tao, kinokonekta po nila yung taon na ito na yun nga, Year of the Fire Horse, dun po sa pulang kabayo na nabanggit sa Book of Revelation. Kasi po kung babasahin po natin yung Revelation chapter 6 verse 4, sinasabi po dun sa talata na merong pulang kabayo. At ito po ay binigyan ng kapangyarihang alisin ng kapayapaan sa lupa. At ito po ang magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng kaguluhan at digmaan. Ngayon mga kapatid, ang kulay pula sa Biblia, ito po ay simbolo ng dugo, digmaan at karahasan. Kaya sa panahon po natin ngayon, kinokonekta na maraming tao yung Year of the Fire Horse dun po sa pulang kabayo na binanggit sa Biblia. So tingnan po natin dito, yung Year of the Fire Horse at yung pulang kabayo na binabanggit sa Biblia, parehong meron pong tema ng kaguluhan at pagkawala ng kapayapaan. Ngayon mga kapatid, hindi porket pareho yung tema ng dalawang ito, sasabihin na po natin meron talagang koneksyon yung dalawang ito. Ngayon nga sinasabi ng mga tao, ngayong 2026, ito na po yung simula ng tribulation o yung paglabas ng pulang kabayo, symbolically. So kailangan niyo pong malaman dito na yung Fire Horse, ito po ay produkto ng kultura at paniniwala ng tao. Samantalang yung pulang kabayo na binabanggit po sa Biblia, ito po ay bahagi ng banal na pahayag ng ating Diyos o propesiya doon sa Biblia. Ang Biblia po ay hindi humihiram ng kahulugan mula po sa zodiac. Sa halip, ang Diyos po ay gumagamit ng prophetic symbolism para ipakita ang realidad ng kasalanan ng tao at yung kahihinatnan nito. So sasabihin ko na po sa inyo, yung pulang kabayo na nabanggit sa Biblia doon po sa Book of Revelation, hindi po ito yung Year of the Fire Horse na binabanggit sa Chinese zodiac. Magkaiba po sila at malayong-malayo po yan. So sa propesiya, alam naman po natin na magkakaroon talaga ng mga digmaan at magkakaroon po ng mga kaguluhan bago bumalik yung ating Panginoong Kristo. Ang sabi nga po ng ating Panginoong Kristo doon sa propesiya, huwag kayong mabagabag. So ibig sabihin po noon, ang layunin ng propesiya ay hindi po para takutin ng mga tao, kundi para ihanda ito. Ang problema po sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ginagamit nila yung Fire Horse
para po maghasik ng takot. Kasi sinasabi po ng iba na yung taon na ito, na Year of the Fire Horse, ito na po yung katapusan ng mundo. Kaya maraming mga tao ang natatakot. Pero mga kapatid, hindi po ganyan yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos o yung propesiya sa Biblia, nagbibigay po yan ng babala at higit sa lahat, nagbibigay din ng pag-asa para sa lahat. So ngayong taong 2026, yung Fire Horse, ito po ay salamin ng takot ng mga tao. Kasi nga po sinasabi nila, maaaring ito po ay simbolo ng kaguluhan o digmaan. Samantalang yung pulang kabayo na binabanggit sa Biblia, totoo po na ito po ay simbolo ng kaguluhan at mga digmaan, pero syempre mga kapatid, ito po ay babala ng Diyos. Hindi po ito pagbibigay ng takot. Yung Fire Horse, ito po ay galing sa paniniwala. Samantalang yung pulang kabayo na binabanggit sa Biblia, ito po ay isang pahayag. Yung Year of the Fire Horse na sinasabi po ng Chinese Zodiac, madalas ito po ay nagbibigay ng panic at takot sa mga tao. Samantalang yung pulang kabayo na nabanggit sa Biblia, ito po ay nagiging daan para magsisi yung mga tao sa kanilang mga kasalanan. So bilang mga Kristiyano, dapat alam po natin kung ano nga ba yung dapat nating pakinggan o paniwalaan. So yung paniniwala ng mga Chinese, hindi po yan sinasabi sa Biblia. Wala po tayong makikita ng mga ganyang perspective na binabanggit sa Biblia. Kaya bilang mga Kristiyano, huwag po tayong maglagay ng pananampalataya sa taon, sa zodiac, o sa simbolo ng mga tao. Ang ating tiwala ay dapat nasa Panginoon, hindi po sa mga kalendaryo. At syempre mga kapatid, dapat maging kabaliktaran tayo ng espiritu ng pulang kabayo. Kung ang mundo po ay puno ng galit, kaguluhan, dapat tayo po ay puno ng pag-ibig. Kung ang mundo po ay nagnanais ng kapayapaan, tayo po mga kapatid dapat ang tagapagdala ng kapayapaan. Sinasabi nga po sa Biblia na huwag tayong madaig ng masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama. At syempre mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kailangan ipagkalat po natin yung ebanghelyo o yung gospel ng mas malinaw at mas matapang. Kung yung Fire Horse po ay sinasabing taon ng panganib, dapat mas lalo po nating ipakilala yung ating Panginoong Kristo sa mga tao. Na siya po yung magtatagumpay sa lahat po ng gawa ng kaaway. Kasama na po dyan yung 4 na kabayo na binabanggit doon sa Biblia. Alam po natin punong-puno po ngayon ng digmaan at marami pang mga digmaan na darating na sinasabi po sa Biblia. Pero tandaan po natin, yung ating Panginoong Kristo, siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Siya lamang yung makakapagbigay ng tunay na kapayapaan sa buong mundo. So mga kapatid, tandaan po natin ito, hindi po Fire Horse ang huling salita at hindi rin po yung pulang kabayo. Ang huling salita po ay nasa ating Panginoong Kristo. Ang Book of Revelation, hindi po ito libro ng takot, kundi libro ng tagumpay. Oo, merong mga digmaan, merong mga kaguluhan, pero mas malinaw po ang pangako ng ating Diyos. Siya po ay maghahari magpakailanman. Kaya sa halip na itanong po natin ano ang mangyayari ngayong taong 2026 na Year of the Fire Horse, ang mahalagang tanong natin, kung babalik ang Panginoong Kristo ngayong 2026, handa na ba ako? So po tayong tumingin doon po sa simbolismo ng kabayo na sinasabi ng mundo. Mas mag-focus po tayo doon sa nakasakay sa puting kabayo. At yan po yung ating Panginoong Kristo. Na sa pagbabalik niya, symbolically, siya po ay nakasakay sa puting kabayo. Ibig sabihin, kung yung pulang kabayo, ito po yung magbibigay ng digmaan o kaguluhan, yung ating Panginoong Kristo, yung totoong puting kabayo, siya po yung magbibigay ng kapayapaan sa buong mundo. At pag nangyari po yun, maghahari na siya sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon. At yan po yung pag-asa na binibigay sa atin ng ating Diyos.